Alam niyo mga kabunyog, sinusubaybayan ko itong mga pinagsasabi ni Chis Escudero. Binasa ko rin yung desisyon na sinulat ni Senior Associate Justice Marvic Leonin tungkol dito sa impeachment ni Sara. Kung titingnan natin, yung mga argumento nila, mga sinasabi nila, mali eh. Mali ang kuha nila tungkol sa impeachment ni Sara. Bakit na nasabi kong mali? Ang tingin kasi ni Leonin dun sa desisyon niya, parang inapi si Sara. Ano, parang inapi. Kumbaga, pinagkaisahan, hinaras, pinulitika, yung mga ganun. Yung ganun yung impression na na nakukuha ko. Kumbaga, ito, harassment kay Sara. Harassment. Ganun din kay Chis Escudero. Si Chis Escudero bilang politiko, ang tingin niya, hindi, lang to, demolition job ito kay Sara para gusto lang nitong si Sara siraan, pinupolitika para hindi makatakbo sa 2028. Kumbaga hinaharas. Oh. So, yan magkapareho eh. In fact, maraming mga senador, maraming mga justices na ganun talaga yung mindset nila. Na parang dito si Sara ang biktima, na parang dito si Sara ay hinaharas, inaapi. So kailangan siyang ipagtanggol din, protektahan din para sa Supreme Court. So kumbaga, parang sa tingin ni Leonin, mali naman. Kaya nga 'di ba, maraming mga sinabi si Leonin, the end does not justify the means. Kumbaga, tapos yung right to due process ni Sara sa the Bill of Rights, dapat din yun, siguraduhin din yun, panay pagpoproteksyon kay Sara. Kumbaga dito tiningnan si Sara na biktima ng harassment, biktima ng panggigipit. Mali. Bakit nasabi kong mali? Dapat tingnan ang lahat ng ito bilang efforts ng pagpapanaguhot. Accountability ang issue dito, hindi harassment. Yan yung yan yung dapat na makita dito. Na si Sara Duterte batay sa mga investigasyon, maraming nagawang mga pang-aabuso at katiwalian at na-betray ang public trust. May mga aligasyon sa kanya ng korupsyon. Batay sa investigasyon ng House, marami yan. So dapat siyang mapanagot. Ang pagpapanagot sa kanya, may right siya na i-defend ang sarili niya sa trial. Sa trial. So ngayon, hindi dapat yang tingnan bilang harassment. Hindi dapat yan tingnan bilang panggigipit, pamumulitika kay Sara. Ngayon, kung may mga politiko man na mapapaboran dito, tulad ni Romualdez, halimbawa, at yung iba pa na anti-Sara, na lang yan? Yan? Yun ang na kumbaga sa part nila, parang napaboran sila dyan. Pero hindi dapat yun tingnan na yun ang pinaka-purpose. Kumbaga, hindi ito panggigipit kay Sara, hindi ito harassment, ito'y pagpapanagot. Pananagutan ng accountability of public officers. Ano ang nandyan sa Article 11? Ang mga matataas na officials ng bansa, presidente man, vice presidente, kapag may mga nakikitang mga katiwalian, pang-aabuso, dapat mapanagot. Sa konstitusyon, ang nakalagay na mekanismo niyan ay impeachment. At ang impeachment ay sinusulong ng Kamara. Para magawa mo yan, kailangan mong makuha ang 1/3 na boto, endorsement ng mga kongresista. Kung tumulong man ang kampo nila Martin Romualdez dahil anti-Sara sila, gusto nilang matanggal na si Sara, yun, bahagi yan kasi political na proseso naman talagang impeachment. Pero yung sabihin na parang ang lahat ng ito ay kagagawan ni Martin Romualdez, hindi. Ang taong bayan, ang civil society, nagsusulong nito para sa pagpapanagot kay Sara. Kung nagkakapareho man ng design o layunin, ang civil society, ang iba't ibang grupo ng mamamayan at ang mga politiko na tulad nila Martin Romualdez, lang yun? Coincidence. Kumbaga, yan eh. Kung pumapabor man kila Romualdez ito, ganyan talaga, politika yan. Pero kung papatayin nila ang impeachment, i-declare na unconstitutional ng Supreme Court, i-declare na unconstitutional, at i-delay ni Chis Escudero ng Senado para patayin ang impeachment dahil sa tingin nila
nagigipit si Sara, ginigipit, hinaharas, mali. Ito'y pagpapanagot, pananagutan. Kaya mali ang kuha ni Nalyunin at Cheese sa impeachment ni Sara. Mali ang kuha ng Senado. Kaya yung mga senador, tulad ng sinabi ni Subiri, ano ba yung sinabi ni Subiri? Basta ano yun, panggigipit daw ito kay Sara. Gayon din ang sinasabi nila Jinggoy, pamumulitika daw yan. In effect, ganun din ang sinasabi ng Korte Suprema sa desisyon na sinulat ni Marvic Yunin. So mali ang kuha ni Lalyunin at Cheese. Kaya mali rin ang kuha ng Senado at ng Korte Suprema. Ang tingin nila sa lahat ng ito ay pamumulitika. Kaya parang sa kanila, itigil na ang pamumulitika. Itigil na ang politika. Unconstitutional ang impeachment ni Sara. Paano na pala yung pananagutan? Paano na pala yun? Yan yung yan malungkot na nangyayari dyan sa impeachment issue na yan. Kumbaga, mas tinitingnan nila na panggigipit, mas tinitingnan nila na harassment, mas tinitingnan nila na pamumulitika. Hindi. Para sa mamamayan, kahit para sa akin, sa Bunyog, tinitingnan namin ito pananagutan, pagpapanagot. Hindi pa namin yan nakausap, grupo nila yan nila Martin Romualdez. Hindi naman kami nag-uusap niyan. Hindi ako tao niyan. Basta kami, kahit nung nag-rally kami ng January 13 doon sa EDSA People Power, hindi dahil yun sa kagustuhan ng mga politiko, kundi dahil gusto naming mapanagot si Sara sa mga ginawa niya. Ngayon, sa pagpapanagot kay Sara, may karapatan siya na idepensa ang sarili niya, due process, sa trial. Yun ang dapat isulong, ituloy. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.